preach the word of God. Sound check. Bago po ako kasi hindi ako sanay gumamit nito pero try ko para masanay din. Kasi baka papabili ako sa church. Para maganda pala yung ganito na kasi madalas nakahawak po ako ng microphone namin. Pero para mas maganda ito. Kaya I try din masubukan yung ganitong klase ng equipment. So session na kayo, medyo yung boss ko po ay may konting garalgal. Totally last week po sa church. Ayan. Okay, thank you. Last Sunday, sumama yung pakiramdam ko. Sabi ko, tapos itong week, medyo hindi maganda yung pakiramdam. Kaya nung Friday lang, nag-okay. Tapos Saturday, bumalik uli. Tapos may wedding kami kahapon. Medyo nag-ano yung boses ko uli. Pero thank God, na sabi ko nga, akala ko, hindi ako matutuloy. Papaalam ako magpapalit. Pero praise God, pinagaling po ako ng Panginoon. Siguro pinag-pray niyo rin po ako. Kaya nakita ko yung mga prayer requests niyo. Thank you very much. Praying for all the man of God. So, sa umaga pong ito, yung aking pong topic po ay tumayo tayo lahat. John 14, 1-3. Sa John chapter 14, verse 1-3. Kasayanan po natin ang sabay-sabay. Ready? Begin. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And I go to prepare a place for you. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ang maraming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na kami po'y narilitong lahat sa inyong tahanan kung saan nagkasama-sama po ang inyong mga anak. Salamat din po sa inyong pong lingkod, Pastor Lito Valencia, na pinahiram po ang pulpitong ito para may pahayag pong salita. Dalangin namin, Pastor Lito, yung successful and complete recovery sa kanyang karamdaman. Naniniwala kami, Ama, na kayo ang makapangyarihang Diyos, makapangyarihan ang iyong pong kamay at ang mga hahawak po sa katawan ng aming pong lingkod. Pastor Lito, naniniwala kami na padadaluhin niyo po ang inyong kapangyarihan sa kanila para maging successful po ito at magpatuloy po ang paglilingkod ng aming pong pastor. Sa mga church na nandito, mga members, salamat po sa kailang patuloy na sigasig na paglilingkod na without or within yung kailang pastor nandito ay nagpapatuloy po sila. Ako po nagpapasalamat, Ama, na magamit po sa pulpitong ito at ako'y maging blessing sa kanila at sila rin po maging blessing sa akin. Salamat po. Ito pong aking dalangin sa Panginoon para sa Kristo. Amen. Ito magsiupo. Ang topic na ninyo pala is about the Jesus coming. So, re-relate ko lang po dito yung aking message. The title po ng aking message ay Our Great Hope. Sa ating mga manampalataya, wala tayong ibang dakilang pag-asa kundi ang pagbabalik ng Panginoon. Pero siyempre, doon sa mga bata-bata, mga young people, hindi na ito masyadong binibigyan pa ng pansin kasi yung mga bata sabihin pa, wag muna, nag-enjoy pa kami. Diba? Sa mga may wala pang asawa at single, Lord, wag muna, di pa ako nakakapag-asawa. Yung sa mga wala pang anak, Lord, wag muna kasi wala pa kaming anak. Yung iba naman, Lord, wag muna kasi hindi pa tapos yung mga anak ko. Lord, wag muna, di pa ako nakakapunta ng Amerika. Marami tayong reason ayaw natin pabalikin si Jesus Christ. Pero alam niyo po ba, sa oras ito, may mga taong gusto na siyang bumalik dahil nahihirapan na sila. Sa dami ng problema sa ating mundo, parang sasabihin mo, Lord, balik ka na. Kasi hirap na kami dito sa mundo. Ang daming problema. Ang daming mga kasamaan. Parang bawat paglabas mo, parang hindi ka napanatag. Tapos ang gulo-gulo ng mundo. May mga tao po na excited na sila bumalik ang Panginoon. But on these verses na ating pong tatalakayin, ito pong John chapter 14,
ito po'y bago po ang Panginoon ay napako sa cross. At yung mga disipulo niya, nakita niya, alam niyo ang Panginoon meron siyang sensitivity. Na alam niya yung mga alagad niya, pag nawala siya, malulungkot sila. Kasi ang mga disipulo po, umaasa lang po sa Panginoong Yesus eh. Kung wala ang Panginoon, parang wala silang power eh. Yung kanila pong strength nanggagaling sa Panginoong Yesus eh. Eh kung mawawala ang Panginoong Yesus, kaya mga disipulo, di ba, pagkamatay ng Panginoon, nawala eh. Nagkanya-kanya sila eh. Hindi nila alam ang gagawin eh. Kaya na sinabi ng Panginoon ito, sinabi niya before the night, bago siya po ipako sa krus, sinabi sa mga disipulo, huwag kayong masyadong magpanik, mag-alala. Babalik ako. So itong katagang sinabi ng Panginoong Yesus, dapat ito po yung ating maging basihan ng ating matibay at masayang paglilingkod sa Diyos. So bagamat hindi natin alam kailan babalik ang Panginoon, pero for sure babalik siya. Bakit ko po nasabi yan? Nung sinabi po ng Panginoon ito na ako'y babalik, bumalik ang Panginoon, di ba? Nung after resurrection, ganda nung kanta ng choir, nandun yung message, di ba? Na nung nag-resurrect ang Panginoon, dumalo siya sa mga disipulo eh. Meaning, tinupad ng Panginoong Yesus yung sinabi niya sa mga disipulo, babalik ako. Kaya, nung bumalik sila, yung mga disipulo natuwa eh. Tinupad ng Panginoon yung sinabi niya, babalik ako pagkatapos kong mamatay. At yung mga disipulo, ito yung naging lakas nila na sinasabi nila, totoo pala lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kaya nung sinabi ng Panginoon na siya'y babalik, sa ating manampalataya, ito po yung ating dakilang pag-asa. Kaya ito po yung ating yung 1 Thessalonians chapter 4. Ito yung favorite verse natin ng mga manampalataya, di ba? Ano yan? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, with the trump of God, and dead in Christ shall rise first. Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall be ever with the Lord. Ang tawag po dito, rapture o pagdagit ng Panginoong Yesus. Pero ang ira-rapture dito, mga kapatid, mga saved. Are you saved today? And forever? Yun po yung masarap sa ating manampalataya eh. Yung tayo po yung ligtas. Ito pong 1 Thessalonians, sinulat po ito 2,000 years ago. So, sabihin, nung hinula po ito ng Panginoon o sinabi ng Panginoon, sabihin, sa ating panahon, maaaring matupad na ito kasi kung 2,000 years na yan. So number 1, our great hope. Dito po sa tatlong bagay na ito, sa verse 3, pag-aaralan po natin. Number 1, tinatawag natin the preparation. John chapter 14, verse 3. Ano sabi dyan? If I go and prepare a place for you. Number 1, the preparation. Ang pag-alis ng Panginoong Kristo ay hindi po pagtalikod. Katulad ng sinasabi ng iba dyan na denomination. Kaya daw nagtayo sila ng iglesia ngayon kasi hindi raw natapos ng Panginoon yung kanyang ministry. Tinatawag po yan, Latter-day Saint Christ. Kaya nagtayo na si Joseph Smith ng church kasi hindi raw natapos si Kristo yung kanyang ministry dahil umalis daw. Sa mo kung gaano itong turong ito, kadelikado. Hindi niya po iniwan tayo. Bagkus sabi dyan, pag-akyat sa langit, binigay niya ang banal na espiritu. Nakasama natin. Kaya ang church po, ang power po ng church nasa Holy Spirit. At nasa ating cooperation. Tandaan natin mga kapatid, tandem po tayo at ang Holy Spirit. Kung hindi tayo makikipag-cooperate sa Holy Spirit, ang church po, hindi tayo magsasucess sa mga ginagawa natin. But one thing, kaya alam natin darating ang Panginoon dahil yung Holy Spirit sinasabi lagi sa atin, babalik na ang Panginoon. Kailan? Sabi ng Holy Spirit, basta babalik siya, huwag kang magmadali. Diba? Ibig sabihin mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon nito, hinahanda niya po ang lahat. Dahil wala pa siya, kaya lahat ngayon may mga nauna na po, nandun na sa langit, pero kasama pa rin yun sa pinangakuan ng Panginoon. Abutin man natin nung hindi.
ang pagparito ng Panginoon, tandaan po natin, kung hindi si Jesus ang tinanggap ng tao, sabi dyan sa John 14:3, di ba? If I go, I prepare place for you, I will come again. Ibig sabihin, inahanda pa ng Panginoon lahat. Kaya po, sinasabi dito ng Panginoon, lahat ng tao hindi makakarating sa langit, kundi dahil sa Panginoon sa Kristo. Kaya tandaan po natin, bilang manampalataya, be sure na ang tinanggap natin ang Panginoong Yesus. Kaya wala pong ibang daan patungo sa langit, kundi ang Panginoong Yesus. Pag may iba po pang mga daan, katulad na sinasabi niya ng isang sikat na TV anchor, sabi niya, marami daw daan patungo sa langit. Nako, delikado yan. Kung maraming daan. Sabi, yung linaw ng sabi ng Panginoon, there's only one way. Ang pagpunta po sa langit, parang pagbubukas ng pinto. Pag maling susi ang binubuksan mo, hindi mo mabubuksan ng pinto. So, malinaw po mga kapatid, nagpapasalamat po tayo. Itong church na ito, na ating pong pinupuntahan, pasalamat tayo, tinuturo ang katotohanan. Biruin mo mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi tayo napunta sa church na to, maaaring ligaw tayo ngayon. Ako nagpapasalamat sa Panginoon ang nakapag-win sa akin, Baptist. Dahil kung hindi, hindi ko alam saan patungo kaluluwa ko. But now, ako'y very confident. Sure ako sa langit pupunta. Kasi sinabi yung katotohanan mula sa Bible. Hindi ko sinasabi ang Baptist lahat totoo. Kasi may maraming Baptist . Pero ang Baptist nagtuturo ng katotohanan mula sa Bible ay totoong Baptist. Okay? So malinawin natin yan. Kaya, ang totoo talagang masaya dito sa lupa, may Kristo sa puso . Hindi lang yung may pera sa bulsa. Diba? Sabi nga, pero mas mainam, mabuti kung may Kristo ka na, may pera ka pa. Doble ang saya. Kaya nga, sabi ko, gusto ko sa Jollibee kasi bida ang saya. Pero gusto ko rin sa McDo kasi love ko to. Kaya mga kapatid, bihira naman nakakita mga mukha dito na malulungkot. Parang masasaya kayo. Parang bagong sweldo. Yan, honestly, lahat naman tayo, Ninong, God bless po. Lahat naman tayo . Ang pera, nagpapasaya sa atin yan, pero panandalian lang. Pero may Kristo sa puso, no big deal sa atin kung may pera ka, wala ngayon. Dahil God will provide naman . Hindi naman totoo nagkukulang ang Diyos sa atin . So, yung iba, sabi nga, we enjoy physical happiness and spiritual happiness. Kaya yung iba, kahit puno ang wallet, may magandang ipon, masaya lang physical, pero yung spiritual malungkot. Bakit? Walang fellowship sa Panginoon . Sa church po namin, sinasabi ko lagi sa mga nagtatrabaho ng Sunday, sana magawa niyo ng paraan yan. Kasi kahit successful kayo sa inyong mga ginagawa, pag wala kayong fellowship sa Panginoon, malulungkot ang buhay niyo. Malulungkot din ang Diyos. Wala kayo sa church. Yung people, mas inuuna yung mga, hindi ko alam kung importante yung mga activities nila, may young people nagpapaalam sa akin, Pastor, wala ako sa Sunday, may practice po kami. Anong practice? Sayaw. Ganun ba? Paalam mo kay Lord dyan, ha? Kasi kailangan daw sa grade nila, kailangan daw sa curriculum nila. Sabi ko naman, nag-aral ako, may ganyan din pero hindi ako sumali. Dahil hindi ako marunong sumayaw. So, marami pong, minsan we miss yung opportunity na i-bless tayo ng Panginoon. Pero ang realidad mga kapatid, lilipas po ang physical enjoyment. Spiritual lang may iwan sa huli. Sabi nga, alam niyo po ba sa Amerika, ang mga senior po na tumatanda, wala sa lang silbi ang pera. Ang gusto nila mag-enjoy na lang. Kaya ang mga senior po doon, after retirement, bumibili ng yate. Naglalakbay na lang sila. Kasi yung pera, hindi sa kanila malaga, ang malaga sa kanila, ma-enjoy nila yung paglalakbay.
Pero sa ating mga kapatid, enjoy natin lahat ng bagay, pero huwag natin kakalimutan yung pinakamahalagang bagay. Ma-enjoy natin yung presence of God. Yung presence natin bawat manampalatayang naririto. Mga kapatid, iba yung saya na nandito kayo sa church kaysa nasa labas. Yung nasa labas, akala mo masasaya yung mga yan? Hindi. Akala mo lang, titingnan mo masaya. Pero pag uwi ng bahay yan, ang daming problema. Bakit ko alam yan? Galing ako dyan eh. I enjoy everything. Pero pag uwi ko ng bahay, may lungkot sa puso ko. Dami namin problema sa bahay. Dinadaan ko lang sa labas ang kasiyahan. Tinatakpan ko lang ng mga panandali ang kasiyahan. Pero na makilala kong Panginoong Kristo, doon ko naranasan ang tunay na saya ng buhay. Na meron kang Panginoon na pinaglilingkuran at sinusunod. Pangalawa, hindi lamang po the preparation. Sa number 2, dyan pa rin verse 3. Sabi dyan, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Number 2, the promise. Sorry po. Itong pangako na nakaugat po ito sa katapatan ng Diyos. Mga kapatid, ako sa ministry, marami po nangako, babalik sila. Sa atin, tingin ko naman lahat tayo nakaranas, may mga nangako sa atin, babalik ako ha. Hintay mo lang ako. Yung iba sabi, namuti na nga yung mata ko sa kahintay, wala pa rin eh. Diba, meron mga taong pahintay. Hindi absolute ang tao pag nangako eh. Pero ang Diyos pag nangako, absolute. Sabi niyan, si Jesus, nung sinabi niya itong babalik ako, that is absolute. Hindi po yan kwento lang. Isang nangakong tao na, alam mo, ang tao pag nangako, medyo magdududa ka eh. Ako kung sa church namin, kung bibilangin ko yung mga nangako, durog na durog ang puso ko eh. Bakit? Hindi tinupad eh. Pero salamat sa Diyos, Diyos ang tumutupad. Yung hindi nila tinupad, Diyos ang nagtupad. Kasi nagtiwala ako sa Diyos. Kaya mga kapatid, marami tayong kabiguan sa buhay, pero tandaan natin, may Diyos tayong tumutupad ng pangako. Hindi yan nagkakamali. Sabi nga dyan eh, paano tayo mapapatunayan na itong sinabi ng Panginoon na siya'y babalik? Ano yung mga pruweba natin sa text, sa mga verses, sa ibang verse, na mapapatunayan natin itong sinabi ng Panginoon, I will come again. Sabi dyan, the promise. So, paano natin mapapatunayan yan? Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi dyan, Isaiah chapter 7 verse 14. Let us read. Ready? Begin. Yung first prophecy na ang Messiah ay darating, which is Jesus Christ, ang Isaiah po to Matthew is 700 years ang gap. Pero nangyari. Meaning, itong sinabi ng Panginoon, pinapatunayan niya, this absolute. Kasi yung una kong pagparito, tinupad ko eh. Pangalawa, Micah chapter 5 verse 2. Ano sabi dyan? Micah chapter 5, verse 2. Let us read. Lahat po tayo. Ready? Begin. Oh, hinula din yung papanganak yung Messiah. Saan? Sa Bethlehem, Ephrata. 700 years din po yan. Ibig sabihin, tayo po ngayon wala pa tayong century. Meron pa po ditong 100 years. Nanay ko 80. Hindi ko alam kung abutin ko pa 80. Pero itong pinangako ng Panginoon, 700 years ang gap. Meaning, maaaring hindi natin makita, maranasan yung rapture o anuman. Pero kung bibilangin po natin ito, nasa 2,000 years na po tayo, kung tatantyahin po, in 21st century, pwede mangyari po itong sinabi ng Panginoon. Pwede na pong maganap. Kung susundan natin yung yung years ng Panginoon.
papatak po in 21 years, mangyayari po yung sinabi niya. Ano lang to ha, sa analyzation ko lang ito. Hindi to absolute yung sa akin. Yung sa Panginoon, absolute. Pero kung tatansyahin po natin ito, maaaring tumama po ng 21 years. Nung sinabi niya, babalik ako. So, hindi natin naabutin. Ako hindi, kasi ano na ako 1972 ako. Hindi ko abutin ko 2072. So, dumating man ang Panginoon o hindi, tiyak tayo kukunin ng Panginoon. Lahat tayo papasok ng langit. Pero bakit po natin to kailangan na i-cherish? Ba't kailangan natin to laging tingnan ang Panginoon babalik? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng sigla sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero may isa pa mga palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon. According to Matthew 24:14. Ano sabi dyan? Matthew 24:14. Ano sabi dyan? And this is the gospel. The kingdom shall be preached all the world for witness to all nations, then shall the end come. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan ng gospel po maihayag sa buong mundo. Ibig sabihin, binibigyan ng Panginoon ang lahat ng chance na makilala mo na ang Panginoong Hesus bago siya bumalik. Ganun kabuti ang Diyos. Pero kung ang Panginoon, katulad natin, balik na ako, bayala sila. Ayaw nila magsisi. Pero ang Panginoon, hindi. Binibigyan niya lahat ng pagkakataon. Kaya ibig sabihin ng gospel, mabuting balita. Tunay na balita galing sa Diyos. Ibig sabihin, lahat binibigyan ng Diyos ang pagkakataon. Kaya sa church, mga kapatid, nakarinig ko kanina, may soul winning kayo. Kami rin po. Mamaya, yung mga people namin, lalabas sila. Sabi ko sa church, maging active tayo sa soul winning. Kasi isang sign ng pagbabalik ng Panginoon, kailangan ang gospel maikalat. Di ba mas maganda mga kapatid, tayo maging bahagi nun ng prophecy ng Diyos. Napakarampat ngayon ng panahon. Sa amin po, ilang young people, nag-i-invite po parehas baptist. Sabi ko, kapatid, invite mo, hindi rin kapwa baptist. Hindi soul winning yan soulmate yan Pares baptist opposite pa. Sabi ko, nagtataka ko, lalaki, babae, nag-imbitahan sila. Hindi soul winning yan, soulmate yan. Mag-invite ka ng hindi baptist. Kasi baptist na rin yan Sabi ko nga, bakit nandito ka? Di ba may church kayo? Di sabi niya sa akin, Pastor, yung member niyo po, imbitahan ko rin doon. Ganun ba yon? May something dito. Ay ako naman po, hindi naman ako pastor na sarcastic, sasagutin ko lang basta-basta. Nirerespeto ko rin sila. Pero hindi ko pa nakakausap Nakakausapin ko rin siya Sabi ko, hindi tama. Mag-win kayo ng ibang na hindi pa manampalataya. Ang dami naliligaw na kaluluwa. Kayo nagliligawan. Kaya wala na sa soul win Imbis hahanapin yung naliligaw, nagliligawan sila. Totoo po yan sa church namin. Akala ko naman nagsusoul winning. Makot-mukat ko, malalaman ko. Malapit. Paso, pinagpipray ko po si kapatid. Yan na sinasabi ko Imbis, wala masama dyan. I'm not agree. Kung nasa right age naman. Pero ang problema dito, 16 pa lang 14. Kaya masaklap. So, mga kapatid, number 2, yung promise ng Panginoon sa atin. Yan pa lang, masasabi natin, napaka-tibay na yan para tayo po maging matibay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, sa John 14 pa rin, verse 3, sabi dyan, and if I go and prepare a place for you, I will come again. In next, receive you unto myself. Number 3, the pledge. Sinabing pledge, solemn commitment with heart. Kahapon may kinasal ako na member namin. Nangako sila sa isa't isa, magmamahalan. Hanggang kamatayan. Ganon din po yung pangako ng Diyos sa atin, yung commitment niya. Hanggang kamatayan, magsasama tayo. Sabi nga ng Panginoon, hindi kayo mamamatay. Isasama ko kayo sa buhay na walang hanggan. That is pledge. Kaya nung katagang ito sinabi,
tatanggapin kita sa aking piling, isang malambing na pangako ng Diyos sa atin, huwag kayong mainip, babalik ako, kukunin ko na kayo. Di ba? Ang sarap ng pangakong yan, na yung taong minamahal mo, babalikan ka at kukunin ka na. Sa amin po sa church, pag may mag-a-abroad na member, lagi ko sinasabi, mas maganda kasama mo pamilya mo. Para ma-enjoy mo yung pupuntahan mong lugar. Kasi pag ikaw lang nag-iisa doon, nandito pamilya mo, medyo struggle ka, di ba? Magkakaroon ka ng homesick. Ang Panginoon, ayaw tayo mo homesick. One day we will come again. At tayo pa'y kukunin na. Kaya, pero magkaiba mga kapatid. Sabi nga dito, pag sobrang miss ka na talaga ng Panginoon, gusto ka niya ng sundin para makapili ng Panginoong Isus. Pero magkaiba po yung gustong pauwiin na ng Diyos dahil nami-miss niya na. Dahil antigasan ng ulo dito sa lupa. Magkaiba naman po yun. Mas maganda po, nami-miss tayo ni Lord kasi talagang napaka-faithful natin. Kaya gusto niyang tuparin yung pangako sa atin. Kaya ang sarap alalahanin ng verse na ito mga kapatid. Itong salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, lagi niyo pong isipin yan na ang Panginoon babalik na siya. Matatanggal lahat ng stress mo, depression sa buhay. Dahil ang Panginoon ang lahat ng sagot sa problema natin. Without Jesus, ang buhay natin wala pong kabuluhan. Si Jesus ang nagbibigay ng kabuluhan ng buhay natin. Ang church, mawawalan ito ng saya, ng kagalakan. Kaya nga sa Revelation 3:20, may gumagamit ng Revelation, di ba? Ako'y kumakatok sa iyong pintuan. Kung ako'y pagbubuksan mo, ako'y papasok sa iyo. Totally, kung gagamitin sa soul winning, wala namang problema yan. Pero ang pinaka-context talaga niyan, according kung anong church yan. Pero kaya kumakatok ang Panginoon sa church na yan, kasi po, yung church, yung kung Pergamos yan, ang Panginoon, hindi nila pinapapasok. Sila na lang po yung naghahari sa church. Sila lang yung nag-e-enjoy sa church, pero ang Panginoong Hesus nasa labas. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? May mga churches ngayon, may mga gawain ngayon, na tao na ang sinasamba, hindi na ang Panginoong Hesus. Bigyan ko ng sample. May iba po hindi umaatin ng church kasi na-offend. So, anong pinapalabas natin sa Panginoon ngayon? Hindi ako atin ng church kasi may na-offend ako sa isang kapatid. Sino bang sinasamba mo sa church? Ang tao, ang Diyos. Hindi ako mag-church, wala po akong damit na bago. Biruin mo yun? Hindi ako mag-church kasi hindi ako pinasweldo ng amo ko. Magre-rebelde ang puso ko. Hindi ako mag-church. Sinong natalo? Hindi natalo ang Panginoong Hesus. Kaya doon sa Revelation 20, kumakatok ang Panginoon kasi ang church, hindi na si Kristo ang pinakasentro nila. Kaya sabi ng Panginoon, kung pagbubuksan niyo ako, magiging masaya ang buhay niyo. Sa church namin, may isang adult po kami dati. Tagal na panahon, sabi niya, bakit ang church parang ang lungkot? Sabi niya. Sabi ko, anong malungkot? Sabi niya kasi parang wala na raw sigla. Sabi ko, anong walang sigla? Kasi daw, wala na siya nakikitang mga, yung mga tawag doon, mga activities. Kasi totally nagboss ako ng mga activities sa church. Kasi napansin ko po, yung mga activities, some people, hindi ko nila lahat, masaya pag may activities. Pero inalis mo yung activities, para silang kinuwaan mo ng candy. Nalungkot. Sabi sa akin, Pastor, wala na tayong gala fellowship. Wala, magastos yan. Wala tayong swimming fellowship. Wala na tayong ganito, ganon. Sabi ko, kaya ngayon naging problema nyo eh. Diyan kayo naging karnal. Kaya nung inalis ko talaga po yun, ang pakiramdam ng church, malungkot yung simbahan. Pero ang totoo, kaya sila nalulungkot kasi yung kanila pong iniisip na kasiyahan sa church, pang sarili. Mga kapatid, pag iniisip natin sa simbahan, maging masaya ka sa iyong sarili, mukhang mali ating pangunawa.
Nandito ka kasi gusto mong pasayahin ng Panginoon. Nandito tayo kasi gusto natin pasayahin si Jesus Christ. Papasukin natin siya. Saan? Yung presensya niya, dapat nararamdaman natin lagi, Lord, nandito ka. Dito ka lagi. Kasi gusto ka namin bigyan ng mataas sa pagpupuri. Kaya yung umawit kanina, talagang maramdaman natin yung presence of God. Yan yung mahalaga sa church eh. Mas maganda, sabi nga, maraming attendance. Pero hindi lang yun ang basihan natin masaya. Sa church namin, sabi niya, noong last Sunday, ang saya, ang daming umatin. Tapos yung next Sunday, ang lungkot sa church, daming hindi umatin. O, birihin mo yun? Binabase mo yung kasiyahan mo sa numbers? Hindi. Whether konti o marami ang umatin, yung joy mo sa puso dapat hindi nagbabago. Because meron kang isang Diyos na binibigyan ng kasiyahan. May mga tao na sa ministry na nalulungkot sila, sabi, bakit ako na lang nag-iisa? Kaya nararamdaman mo parang malungkot ka, akala mo nag-iisa ka. Kasi iniisip mo, yung kasiyahan mo makikita mo sa iba. Hindi mo inisip yung kasiyahan mo, makikita mo doon sa Panginoong Yesus. Na kahit nag-iisa ka na lang, hindi ka nagpapatalo. Bakit? Kahit nag-iisa ako, kasama kong Panginoon. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya mga kapatid, huwag natin ibabase yung kasiyahan natin sa environment lang natin. Sa bawat isa. But, ang fellowship, maganda to, masaya to, magsasama-sama tayo. Pero, di ba mas maganda, lahat ay isang isipan natin, isang ating kaisipan na, nandito kami, nandito tayo lahat, kasi we need to glorify God. Gusto nating luwalatiin ng Panginoon. Gusto nating bigyan. Ito po mga kapatid. Pag ang Panginoon ang focus mo bigyan ng kasiyahan, anong pwede mong maging resulta? Una, hindi ka gagawa na ikasasama ng loob niya. Hindi ka gagawa ng isang kasalanan na ikasasama ng loob ng Panginoon. Kasi gusto mo siyang mapasaya eh. Nakita niyo mga kapatid, kung ang lahat ng manampalataya, ang isipan po natin, bigyan kasiyahan ng Panginoon, hindi ka gagawa na ikasasama ng loob niya. Kaya hindi mo dapat kakalimutan yung sabi doon, do not forsake assembling ourselves together as some is. Hindi lang po yan dahil isang utos. Hindi mo kinakalimutan ang araw ng Panginoon kasi ayaw mong pasamain ang loob ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sabi nga, kung susukatin mo yung blood pressure ng Panginoon ngayon, 150 to over 150. O baka 300 pa. Bakit? Sasama ng loob. May mga anak siya na pinasasama siya ang loob niya. Mga magulang nga, di ba? Kayo mga magulang. Pag ang anak nyo, di ba? Masama ang loob nyo rin eh. Pag nakikita nyo silang hindi tamang ginagawa eh. Pero pag tamang ginagawa nila, di ba? Yung mga magulang, anak ko yan. Talagang anak ko yan. Pero pag masama ang ginawa, hindi ko alam kung anak ko yan eh. Ang Diyos pa kaya? Ha kapatid, lagi tayong isipin, ang pagbabalik ng Panginoon, hindi lang ito isang exciting event na iniintay natin. Mga kapatid, is daily event. Bawat araw, hindi lamang ikaw ang pinasasaya mong sarili mo, pinasasaya mong Panginoon. Tingnan niyo po ito mga kapatid, isa pang bagay. Dito sa number 3. Pag pinasasaya mo ang Panginoon, di ba nagbe-benefit rin sa'yo? Nagbe-benefit din sa atin. Pero mo, pinasasaya mo ang Diyos. Anong ginagawa mo? Nagpupuri ka. Naglilingkod ka ngayon. Gumagawa ka ng mabuti. Gumaganda yung testimony mo. Dahil yan, sa pananaw mo, gusto kong bigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Sa trabaho, hindi ka nandadaya ng oras kasi pinasasaya mo ang Diyos. Mga estudyante, hindi ka nangungopya, matalinaw. Pumasa dahil matalinaw. Hindi matalino eh. Malinaw talaga eh. Bili mo mga kapatid, magpe-first honor ka, sasabihin, yan ang estudyante, kahit kailan. Hindi ko nakita ng opya. Ang sabihin, kasi Kristiyano. Di ba? Ikaw din na nagbe-benefit.
Binibigyan mo ng kasiyahan ng Panginoon, pero nagiging masaya rin ang buhay mo dito sa lupa. Pero mo, mga kapatid, isipin nyo ito, kung hindi tayo naligtas. Saan tayo kaya ngayon? Diba? Isang babae dyan, na nilagay sa box, nag-enjoy sa labing-labing, tapos nilagay sa ice box. Enjoy ba yun? Nakulong dahil sa drugs? Nasira ang buhay dahil sa sugal? Pero tingnan niyo mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon sa atin. Binigyan mo siya ng kasiyahan, binalik niya rin sa'yo. Kaya hindi totoo po mga kapatid, boring ang church. Boring. Pag hindi mo makita dito yung hinahanap mo doon sa labas. Huwag mo hanapin dito yung sa labas. Ito ang hanapin mo sa labas. Hindi mo makikita minsan yan, bihira yan. Kaya yung promise ng Panginoon mga kapatid. Number 4, John 14 verse 3, ano sabi dyan? The last. Where I am, there you may be also. Number 4, the premise. The premise. This is a starting point statement. Ang katagang ito, kung nasan ako, ay doon din kayo pupunta. Ibig sabihin ng kalugan nito, hindi lang ito pagpasok sa langit. Ito ay pangakong binigay sa atin ni Jesus. Hindi na nga makasama natin siya magpakailanman. Kundi, ito ay pagpapakita natin na tayo maging grateful lagi na may totoong nagmamahal, nagmamalasakit sa ating buhay. Kaya mga kapatid, magpasalamat tayo ang church na ito. Nagmalasakit sa ating kaluluwa. Kaya maging grateful kayo sa church na ito. Kasi ito yung, sasabihin nyo, kung hindi dahil sa church na ito, hindi ako nasyara ng gospel. Hindi magbabago ang buhay ko. Kaya, yung premise ng Panginoon sa atin, hindi to katulad sa mundo, gagamitin ng yung kabataan, kalakasan, kagandahan, pero sa huli, pag nakuha ng lahat sa iyo, para ka lang tuyong dahon na itatapon. Wala ka ng silbi. Doon sa mundo, ganun. Ganyang kalupit ang mundo. Tutuyuin lahat ang meron ka. Kasariwaan, kasaganahan, kabataan, lahat yan tutuyuin ng mundo. Pero sa huli, pag wala ka ng pakinabang, para kang basura na lang doon. Itatapon. Pero hindi ganun sa gawain ng Diyos. Hindi ganun sa Panginoon. Bawat oras at panahon natin pinahalagahan ng Diyos. Kaya wag po natin ipagpaliban kung alam natin tinatawag na tayo ng Diyos para maglingkod. Lahat ba tayo dito naglilingkod sa Panginoon? Dapat. Napakasarap paglingkuran ng Diyos. Maaari ngayon, pinagtatawanan tayo ng mundo dahil hindi natin ma-enjoy yung buhay dito sa lupa. Pinagsabi sa akin, Pastor, sa isang araw, ilan ang simba nyo? Sabi ko, sa umaga, mayroon kaming morning service, tapos Sunday school, tapos sa hapon may fellowship, tapos sa hapon babalik. Ang dami yung simba. Bakit? Sa amin, isa lang. 30 minutes lang kami. Sabi ko sa inyo yun. Kaya ang buhay niya, tingnan nyo, hanggang 30 minutes lang eh. Kami, whole day, ang kasiyahan namin. Kasi sila, after 30 minutes, ayun ulit. Nasa tomaan na, nasa tong-it na. 30 minutes kasi. Mga kapatid, alam nyo po sa church, pag ikaw manampalataya, hindi ka naiinip pag Word of God. Na-enjoy mo yan. Bakit? Alam mo sa iyong puso, nagre-reflect yan eh. Pag hindi mo na-enjoy ang Word of God, mga kapatid, hindi mo ma-enjoy ang ministry na paglilingkod sa Diyos. Always remember, ang nagpupush sa atin para maging masaya. Kaya nga, yung premise dito, God is a righteous and loving. We need to be faithful because God is absolute, Jesus is absolute, Holy Spirit is absolute. Absolute means complete, total, without any limit and condition. It's something does not change, does not depend on anything else. It mixed with exception. 1. Bible, a Word of God, absolute. Ibig sabihin, sa talatang ito, masasabi natin absolute yan. Sinabi ng Panginoon, ako ay babalik. Kung nasaan ako, duduin din kayo. Meaning, absolute po yan. Kaya mga kapatid, as I close, 3 bagay iwan ko po sa inyo.
our great hope stands. John 14:6. Dapat makita natin saan tumatayo ang ating dakilang pag-asa. Number 1, John 14:6. Sabi diyan, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Mga kapatid, sa church, isa nagpapatibay sa ating manampalataya, dakilang pag-asa natin sa Panginoon. Number 1, sabi ng Panginoon dyan, I am the way. Number 1, sure path. Sure path. Ibig sabihin niyan, nang sinabi ng Jesus na ako ang daan, walang ibang daan, walang shortcut sa langit. Kaya nung sinabi niyang, ako ang daan, ibig sabihin nun, pinapakita niya, walang ibang daan na pwedeng daanan ng tao. Kaya nga sa Proverbs 16:25, sinabi niyan, there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof, the ways of death. Pag ang tao nag-imbento ng sarili niyang daan patungo ng langit, ang sabi ng Proverbs, ikapapahamak niya yun. Sabi sa New Testament, ang mga tao gumawa po ng malawak na daan. Ano po yan? Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Ang sabi dyan, enter ye in straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there, and that find it. Sabi dyan, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malapad ang pintuan, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan, at maraming dumadaan doon. Ngunit ang makipot na pintuan, makitid na daan patungo sa buhay, kakaunti ang nakakasumpong nito. So, ano ibig sabihin nito? Ng Panginoon, dapat natin laging uunawain, isa lang ang daan patungo sa Diyos. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi ibig sabihin mas marami sa Diyos yun. Hindi rin mas po sinabi natin pagkaunti sa Diyos yun. Ang mahalaga, nalung ka sa tamang daan. Tamang daan na tinuturo sa atin ng Diyos. Kasi by nature, tayo mga tao, we are blind with pride. Kaya may kausap ako, sabi niya, may isa kami Bible student, pina-Bible study siyang bata. Yung tatay, sabi niya nung tatay doon sa Bible student namin, ay, kami, kung saan kami na gising, doon na kami mamamatay. Sabi doon sa Bible student, nagba-Bible study. Sabi ko sa kanya, hayaan mo lang, kikilusin din ng Panginoon yan. Hindi niya naunawa yung sinasabi niya. Ako galing ako dyan sa salitang yan Nung ako winiwitisan, yun yung pananaw namin sa dati naming relihiyon. Kung saan kami nagising, doon na kami mamatay. Yun yung pinakadelikado. Pero mo, kung mali nakagisna mo, mali din yung kakamatayan mo. Yun ang mahirap. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng pagbabago ay mali. May pagbabago din po na tama. Especially ito. Babaguhin mo yung relasyon mo sa Panginoon para magkaroon ka ng tunay na relasyon. Hindi po yan masama na pagbabago. May mga tradisyon tayong kinagisnan, may mga paniniwala tayong kinagisnan, meron diyang mabuti, pero diyan meron diyang masama na hindi mo dapat ipagpatuloy. Hindi masama, linggo-linggo nagsisimba. Kung tradisyon niyo yan. Pero tandaan natin, dapat samahan natin yan ng tunay na pangunawa, bakit ka nagsisimba. Kasi magkaiba yung nagsisimba at sumasamba. May nagsisimba pero hindi sumasamba. Kaya mga kapatid, tandaan natin, there are sure path. Tandaan natin, sure na tayo kung saan tayo pupunta isang araw. Diba? Alam natin babalik ang Panginoon at alam natin babalik tayo sa Kanya. Yun yung mahalaga. Number 2, John 14:6, sabi dyan, I am the way and the truth. Let there be sovereign truth. Nung sinabi ni Jesus siya ang katotohanan, that is absolute truth. Means, kung ayaw ng tao tanggapin ang katotohanan at maniwala sa kasinungalingan, hindi po mababali ang sinabi ng Panginoon. Hindi po yan mababali. Hindi yan magbabago kahit anong pananaw ng tao. Unless ang tao, ma-adapt niya doon sa katotohanan na yan. Kaya,
Pag sinabing the Bible is absolute truth means walang ibang libro dito sa buong mundo na pwede nating itapat dito. Shakespeare, Book of Mormon, Quran, kahit itapat mo yan dito, walang panama yun eh. Kasi ito matibay na katotohanan. Sa lahat ng panahon, sabi nga, hindi nagbabago ito. Sabi nga, lahat lilipas, pero ang kanyang salita hindi. May isang bahay, yung pastor namin, nasa Amerika. Ewan ko maniniwala kayo. Yung sasakyan nasunog. Sunog lahat. Pero sa ilalim ng compartment, yung Bible hindi nasunog. Ibig sabihin, mga kapatid, until now, pinoproteksyonan ng Panginoon ang katotohanan. Nakakalungkot po, ewan ko kung iba sa atin dito, nag-scan kayo sa social media. Meron po yung tinatawag ngayong LBTS Christian Church. Sinabi lang, ibig sabihin ng LGBTS, let God be the Savior. That is not absolute. It's total lying. Dinadaya nila ang kanilang sarili. Hindi nila pwedeng talikuran ang katotohanan unless may mag-preach sa kanila talaga. Nakakalungkot nito, tinatawag pong pastor, yung pinaka-leader. Pero hindi sinusunod yung Savior. Paano mo naging Savior kung hindi mo sinusunod? Hindi siya naging tagapagligtas para papuntahin ka lang ng langit. Mga kapatid, naisipan natin, kung lahat na naliligtas ngayon, pupunta ng langit. Hindi lahat, pinatay na tayo. Yun lang pala ang ating pagkakilala sa Panginoon, tagapagligtas. Di ko na tayo kagad, after ng soul winning. Di wala nang problema ang tao. Pag tumanggap, diretso na. Naisipan tayo mga kapatid, di wala nagsisimba ngayon, kasi nasa langit na lahat eh. Pagka-save, nandun na eh. Pero mo, no? Ang lipit, no? Pag nawitnessan mo, patay ka agad. Kasi tagapagligtas eh. Punta na kagad sa langit eh. Pero mga kapatid ba natin naisip, bakit buhay pa tayo? Kasi may purpose pa tayo. Dinidevelop pa tayo ng Panginoon. Kaya sinabi sa mga disipulo ng Panginoon, ako'y babalik at dadaling ko kayo doon. Means, kaya sinabi niyang babalik, ibig sabihin yung mga disipulo, hindi pa mature eh. Pupunta ka ng langit, hindi ka pa mature. So, ang mga disipulo, dinevelop muna ng Panginoon. Tayo mga kapatid, hindi pa bumabalik ang Panginoon kasi dinedevelop pa tayo ng Panginoon. Marami pang inaalis sa atin. Tinatama para pagpasok natin doon, you're totally complete change. Kaya, sabi nga dito, kung sinasabi ng Diyos sa Bible, hindi opinion ng tao yan. That is principle of God. Sa church namin, may nagtanong, Pastor, kasi sa amin po, bawal pa manligaw ang 16 years old at magpaligaw. May isa pong professional na lumapit sa akin. Pastor, may Bible verse ba kayo na sinasabi niyo, bawal manligaw ang 16 years old? Napaisip ako. Tinignan ko yung Bible. Parang wala. Mukhang tama siya. Ang ginawa ko, binalik ko. Ikaw kapatid, may Bible verse ka rin ba? May makikita ka bang Bible verse din na pwede naman ligaw ang 16 sa 14? Siya sumagot. Tapos ako, hahanapan mo, hinanapan ko na siya ng verse. Wala siya makita. Ganun lang yung kasimple. Hanapan mo ko sa verse, hanapan din kita. Pero that is philosophy, mga kapatid. Huwag niyo akong gayahin. That is professional, lang. Huwag niyo gayahin niyo, mga kapatid. Mali yun. Pero hinanapan ko ng verse. May mga verses naman eh. Kung letra por letra, wala. Pero may Bible verse principle na tinuturo ang Panginoon. Bakit? 16 years old ka, kaya mo na bang bumuhay ng pamilya? Si Adan at Eva, mature sila nung ginawa ng Diyos nagsama. Hindi 16 yun. They are mature enough para magkapamilya. Kaya mga kapatid, ang Bible po malinaw, matibay na sandalan. And last, John 4:3 sabi dyan,
Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father. Letter C, secured life. Mga kapatid, nung pinangako ng Panginoon sa atin ng buhay na walang hanggan, papasok tayo ng langit. That is security. Yan yung secured natin. Secured tayo sa Diyos. Kaya nga, sa amin po sa church, meron kaming kapatid na hindi natatakot kumain kahit bawal. Meron kaming kapatid pong ganun. Bawal sa kanyang baboy. Kumakain. Sabi ko, kapatid, bawal sa iyo na. Okay lang yung pastor, sa langit naman ako pupunta. Sabi ko, baka gusto mo lang magmadali. Sabi niya sa akin, pastor, kumain ka. Patay. Hindi ka kumain, patay pa rin. Hindi kumain ka na lang. Gandang principle. Kaya maraming baptist eh. Ayun. Sawa ng Diyos, nandun na sa langit. Hindi dahil kumain ng bawal. Because of katandaan niya. Pero totoo yun. Kumakain ng bawal yun. Pero yung paniniwala niya sa langit pupunta, yung nagpatibay sa kanya eh. Kaya ang tibay, kami, nangingimi pang magbigay siya, hindi. Bigyan mo ako niyan. Nilinisan ng Panginoon yan eh. Di ba? Ganun tayo katatag yung security natin mga kapatid. Nagdadrive ka, kahit ang driver mo parang fast and furious, nakakapit ka sa ganun. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Nandun yung security mo eh. Sa Panginoon eh. Hindi ka natatakot. Kaya mga kapatid, itong mga balibalita na may gera, ganito, huwag niyo intindihin yun. Mag-stick ka lang sa Panginoong Yesus. At last, panghuli, sabi dyan, no man cometh to the Father but by me. That is strong statement. Strong, matinding diin, mga kapatid ng Panginoon. Walang makakapunta kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung iba dyan, ang dami pa pong pinupuntahan. Meron kong kilalang tao, sabi niya, ang dami niyang religion pinuntahan. Alam niyo bakit? Naghanap siya ng totoo magtuturo sa kanya. Paano daw siya talaga totoo makakapasok sa langit? Nung binigay ko itong verse, eto kapatid, eto kaibigan, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, ay, ito pala yun, nasa Bible lang. Kasi hanap ka palang hanap ng relihiyon. Magbasa ka ng Bible. Kaya ang tao naliligaw, relihiyon ang hinahanap eh. Hindi relationship. Hanapin mo sa Biblia, nandun ang katotohanan. Jesus will come again. This is our great hope. Na bilang manampalataya mga kapatid, ito'y magpatibay sa atin. Tandaan mga kapatid, tayong pinangakuan yan ng Diyos. Hindi yan pinangako sa iba. Sa atin lang. Pero siyempre, akayin natin sila para makasama natin sila. Kaya mga kapatid, sa church, natin natatandaan, there's a reason to enjoy fellowship because Christ will come again. Babalik ang Panginoon. Kukunin tayo. Di ba ang saya nun? Ang sarap nun, nag-e-enjoy ka while serving the Lord Jesus Christ. Babalik ang Panginoon. Hindi yan isang pangako ng tao. Pangako yan ng isang dakilang Diyos sa atin. Hindi lang pangako ng isang dakilang Diyos, pangako ng isang dakilang nagmamahal sa atin. And that is absolute. Kaya mga kapatid, are you blessed? Amen. We're blessed not on material things. We're blessed because Christ is everything. Sabi nga, kung lahat ng bagay meron ka, wala si Kristo, walang kabuluhan ng bahay. Pero kung may Kristo ka, siya ang bubuo lahat ng bagay para sa iyo. God bless, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pangako. Ito lamang po, Panginoon, nagpapatibay sa amin dito sa lupa. Maraming sakit, karamdaman, problema, pagsubok, kaming inaharap sa araw-araw, linggo-linggo. Pero Panginoon, yung pangakong ito, na kayo babalik at kukunin mo kami. Kung saan kayo naroroon, doon din kami mananahan. Lord, isang napakagandang pangako na lagi naming alalahanin. At habang kami naglilingkod, nag-e-enjoy, hindi kami mauubusan ng lakas, hindi kami mauubusan ng energy,
Hindi kami maubusan ng excitement sa paglilingkod, pagsamba sa iyo. Dahil ikaw ay totoong Diyos namin. Totoong nagmahal sa amin. Tinubos mo kami sa aming kasalanan. At hindi lang kami tinubos, niligtas niyo pa. At pinangakuan niyo ng tahanan sa langit. Kaya Ama, kami panatag lagi. Dahil alam po namin, nandiyan kayo para sa amin. Kaya Ama, gagawin namin ang lahat ng bagay para mapasaya namin kayo. Sisikapin namin sumunod sa iyong kalooban. Sisikapin namin lagi magpasakop sa iyong kalooban. Hindi kami titigil, hindi kami hinto. Ano man sabihin ng sanlibutan sa amin, o unmatched man minsan ng labanan, minsan po parang nadodominahan kami ng mga worldly things, worldly people, na minsan ang tingin sa amin mga naglilingkod sa inyong ubasan ay parang maliliit na tao sa paningin nila. Pero sa amin, Ama, okay lang. Dahil sa inyong paningin naman, mataas ang respeto niyo po sa amin. Alin namin ang respeto ng mundo kung mawala naman ang paggalang namin sa iyo, O Diyos. Kaya Ama, salamat po sa simbahang ito. Salamat po sa mga kapatiran. Salamat din po sa kailang pastor. To all the years, hindi sumuko, gumive up. Kahit sa gitna ng karamdaman, nagsusurvive kasi gusto niya pong paglingkuran pa ang iyong mga tao. Kaya Ama, sa pastor ng simbahang ito, ang aking dalangin, bigyan niyo po yung kanyang kahilingan na makapaglingkod pa sa iyo. Makapaglingkod sa church na ito sa mahabang panahon. Hanggang ang iyong kalooban ang mangyari. Kaya Ama, sa mga church, mga men, women, pamilya, ganun din po ang aking panalangin na sila ay laging pususin mo ng kagalakan sa paglilingkod. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo, aming tagapagligtas. Amen.